Ang init ng sikat ng araw ay humahampas sa aking balat, ngunit mas mainit pa rito ang aking ulo. Rosana ang pangalan ko, at ako ang may-ari ng Las Delicias, isang restaurant na naglalayong magsilbi lamang sa mga may matataas na panlasa at malalalim na bulsa. Bawat pinggan dito ay isang obra maestra, bawat kagamitan ay ginto, at bawat customer ay tinitimbang sa yaman. Hindi ko pinapayagang dungisan ng kahirapan ang aking marangyang negosyo. Ang mga pulubi, mga anino lang sila na dapat itinataboy palayo, palaging nasa labas ng aking paningin. Guard, ang mga basura na yan, itaboy mo. Utos ko sa aking gwardya. Ang boses ko'y matalim na humihiwa sa hangin, kasabay ng tunog ng mga porselana na nagkukrus sa loob. Isang grupo ng mga gutom na mata ang nakatingin sa labas. Nakadikit ang mga ilong sa salamin ng restaurant. Para bang ang amoy ng niluluto naming kare-kare ay masarap na panaginip na hindi nila kayang abutin. Ang gwardya, isang malaking lalaki na may mukhang bato, ay tumango at lumabas. Hindi na kailangan ng maraming salita. Alam na niya ang kanyang trabaho. Ang tunog ng kanyang mabigat na sapatos sa simento ay parang martilyo na bumubura sa anumang bakas ng kahirapan sa aking paligid. Ang mga pulubi, parang mga langaw na lumalayo sa bawat pagaspas ng kamay. Sa loob, ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay ay bumabalot sa bawat sulok. Ang mga kristal na baso ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, at ang bawat mesa ay may nakahandang perlas na kubyertos. Ang mga customer ay nagbubulungan at ang kanilang mga tawa ay pinipigilan. Ang kanilang mga tinig ay pinong-pino. Dito, ang ingay ay isang kasalanan. Ma'am Rosana, may naghahanap po sa inyo. Ang boses ng aking headwaiter, si Nena, ay bumulong sa aking tenga. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Sino? Ang aking kilay ay kumunot. Ayaw ko ng anumang abala. Isang matandang babae po, may dala pong basket. Sabi niya, kamag-anak daw po kayo. Kamag-anak? Humalakak ako. Isang tunog na parang basag na salamin. Wala akong kamag-anak na may dalang basket. Itaboy mo. Sabihin mo wala ko rito. Pumihit ako at naglakad patungo sa counter. Ang tunog ng aking sapatos ay matalim at malakas. Ang aking mga mata ay nagsisiyasat sa bawat sulok ng restaurant. Ang lahat ay dapat perpekto. Ang lahat ay dapat nasa ayos. Ngunit sa kabila ng lahat ng aking pagpupunyagi, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ang benta. Sa loob ng ilang linggo, ang kita ng Las Delicias ay bumababa. Hindi ito malaki, ngunit sapat na para magtanim ng buto ng pagdududa sa aking isip. Paano? Bakit? Ang Las Delicias ay ang pinakamagandang restaurant sa buong syudad. Nena, ang benta ba kahapon? Ang boses ko ay nagtaglay ng isang pahiwatig ng pagdududa. Isang bagay na hindi ko madalas ipinapakita. Bumaba po ulit, Ma'am Rosana. Malungkot na sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Bumaba? Paano nangyari yan? Wala namang nagbabago sa presyo. Wala ring nagbabago sa kalidad ng pagkain. Ang boses ko ay tumaas ng kaunti. Ang mga customer ay nagsimulang lumingon. Pasensya na po, ma'am. Hindi rin po namin maintindihan. Hindi ko talaga matanggap. Isang restaurant na katulad nito na pinamamahalaan ko ng may bakal na kamay ay hindi dapat bumababa ang benta. May mali, may labis na mali. Pinasadahan ko ng tingin ng mga empleyado ko. Ang mga waiter ay abala sa paghahain. Ang mga kusinero ay nagluluto sa likod. Sila ba? Posible ba? Ang ideya ay nagtanim ng isang malamig na kurot sa aking puso. Kinabukasan habang ang araw ay sumikat at ang mga unang sinag nito ay tumatama sa mga salamin ng Las Delicias, may isang plano akong binuo, isang plano na magbubunyag ng katotohanan. Nagsuot ako ng isang simpleng damit, isang malaking sombrero na halos takpan ng aking muka, at isang face mask. Ang aking itsura ay malayo sa karaniwang Rosana, ang may-ari ng Las Delicias. Para akong isang ordinaryong customer, isang anino sa gitna ng karamihan. Pumasok ako sa restaurant, nagkunwari na naghahanap ng bakanteng mesa.
Ang mga mata ko ay naglakbay sa bawat sulok, bawat empleyado, bawat galaw, ang bawat detalye ay sinisiyasat ko. Good morning, ma'am. May I help you? Isang bagong waiter ang lumapit sa akin. Ang kanyang boses ay magalang. Isang kape lang. Bulong ko, sinisikap na baguhin ang aking boses. Umupo ako sa isang sulok malapit sa kusina kung saan ang mga tunog ay pagluluto ng malakas. Ang oras ay lumipas ng mabagal. Bawat minuto ay isang paghihintay. Nag-obserba ako sa lahat mula sa paghahanda ng pagkain hanggang sa paglilingkod sa mga customer. Wala akong nakitang kakaiba. Ang lahat ay tila nasa ayos. Ngunit alam kong may mali. Ang benta ay nagsasabi ng ibang istorya. Hanggang sa dapit hapon nang magsimulang umuwi ang mga customer at nakita ko ang restaurant ay nagsisimulang humina. Nakita ko siya, si Robert, isang bagong empleyado. Bata pa, tahimik at palaging nakayuko. May dala siyang isang bag. Ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa paligid para bang may itinatago. Ang aking puso ay nagsimulang bumilis. Ito ba? Siya ba ang dahilan? Nagkunwari akong nagbabasa ng menu, ngunit ang aking mga mata ay nakadikit sa kanya. Naglakad si Robert patungo sa likod ng kusina, sa labasan ng mga basura. Isang kakaibang lugar para sa isang empleyado na may dalang bag. Hindi ako nagdalawang isip, sumunod ako. Nag-iingat ako sa bawat hakbang. Ang aking mga paa ay halos hindi lumilikha ng anumang tunog. Ang dilim sa likod ng restaurant ay bumabalot sa akin. Ang amoy ng basura at prinitong mantika ay sumasalubong sa aking ilong. Nakita ko siya, si Robert, sa isang sulok. Sa ilalim ng isang sirang ilaw ay may nakaupong isang pamilya. Isang matandang babae, isang bata at isang lalaki. Mga pulubi. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Binuksan ni Robert ang bag. Nakita ko ang mga pagkain. Kanin, ulam, tinapay. Mga pagkain na galing sa aking restaurant. Ang aking dugo ay kumulo. Robert! Ang aking boses ay sumabog. Parang kidlat sa gitna ng katahimikan. Ang aking sombrero ay nahulog. Ang aking maskara ay hinila ko. Ang aking muka ay puno ng galit. Nagulat si Robert. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang muka ay namutla. Ang mga pulubi ay natigilan. Ang kanilang mga bibig ay nakanganga. Ma'am Rosana? Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga pagkain ay nahulog sa lupa. Anong ginagawa mo rito? Magnanakaw. Ang aking mga daliri ay nanginginig sa galit. Kinukuha mo ang mga pagkain mula sa aking restaurant? Ninanakawan mo ako? Hindi po, ma'am. Hindi ko po magagawa ang magnakaw. Hindi po ako magnanakaw. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi ka magnanakaw? Kung gayon, ano ang tawag mo rito? Ang mga pagkain na yan ay galing sa aking kusina, ang aking restaurant, ang aking pera. Ang bawat salita ay bumabagsak sa hangin at puno ng galit. Binabayaran ko po yan, ma'am, sa tuwing sumesweldo po ako. Binabayaran ko po ang halaga ng mga pagkain na kinukuha ko. Hindi ko po kinukuha nang wala pong bayad. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha. Binabayaran? Binabayaran mo? Saan mo binabayaran? Sino ang nagsabi sa iyo na pwede kang kumuha ng pagkain at bayaran na lang sa sahod mo? Ito ay pagnanakaw. Ito ay paglabag sa tiwala. At ang mga pulubing to? Itinuro ko ang mga pamilyang pulubi. Ang aking mga mata ay puno ng paghamak. Bakit mo pinapakain ang mga yan? Sila ang dahilan kung bakit bumababa ang benta ko. Nagtatapon ako ng pera sa mga walang kwentang tao. Ma'am, hindi po sila walang kwenta. Gutom lang po sila. At ang mga pagkain po na yan ay hindi na po nabebenta. Sayang lang po kung itatapon. Kaya ko po kinuha at binabayaran ko naman po. Sayang? Wala kang pakialam sa sayang. Ang pakialam ko ay ang aking negosyo. Sa aking kita. At ikaw, tinatanggal na kita sa trabaho. Ngayon, huwag ka nang magpapakita sa aking restaurant. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang muka ay namutla muli.
Ma'am, pakiusap po. Kailangan ko po ng trabahong ito. Ang nanay ko po ay may sakit. May pinag-aaral po akong kapatid. Pakiusap po, ma'am. Wala akong pakialam kung may sakit ang nanay mo. Wala akong pakialam sa iyong mga kapatid. Ang pakialam ko ay sa aking restaurant. Lumayas ka. Ang aking boss ay hindi nagpakita ng anumang pag-aalinlangan. Ang aking desisyon ay pinal. Tumayo si Robert. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkabigo. Sige po, ma'am. Ang kanyang boss ay halos hindi marinig. Pinulot niya ang mga pagkain na nahulog at ibinigay sa mga pulubi. Pagkatapos tumalikod siya at naglakad papalayo. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang mga pulubi ay nakatingin sa akin. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagkamuhi. Hindi ko pinansin. Ang aking galit ay mas malakas kaysa sa anumang tingin. Pagbalik ko sa restaurant, ang aking puso ay hindi pa rin kumakalma. Ang galit ay nag-aalab sa loob ko. Ngunit sa kabila ng lahat at galit, may isang maliit na bahagi ng aking isip ang nagtanim ng pagdududa. Ang paraan ng kanyang pananalita, ang kanyang pagtanggi na nagnakaw siya, ang kanyang paliwanag. Ngunit mas mabilis kong binaliwala ang mga ito. Ako ang may-ari. Ako ang tama. Kinabukasan habang ako ay nasa aking opisina, pinag-aaralan ang mga financial statements. May kumatok sa aking pintuan. Pasok. Ang aking boses ay matalim. Pumasok si Nena. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Sino? Si Mangkulas po at si Robert. Nagulat ako. Si Robert? Bakit siya narito? At si Mangkulas? Ang pangalan na yon ay nagpaikot sa aking tiyan. Papasukin mo sila. Utos ko. Ang aking boses ay mas mahina kaysa sa karaniwan. Ang aking puso ay nagsimulang bumilis. Pumasok sila. Si Mangkulas, isang matandang lalaki na may kulubot na muka at mapuputing buhok, ay nasa harapan. Si Robert ay nasa likuran niya. Nakayuko ang ulo. Magandang umaga po, Ma'am Rosana. Ang boses ni Mangkulas ay malumanay ngunit may pahiwatig ng kalungkutan. Tinitigan ko si Mangkulas, ang kanyang muka ay pamilyar, ang kanyang mga mata ay pamilyar, ang kanyang tindig ay pamilyar. Ang aking puso ay nagsimulang bumilis. Hindi ito pwede. Mangkulas? Ang aking boses ay halos hindi ko marinig. Ako nga, Rosana. Naalala mo pa ba ako? Ang kanyang mga mata ay may pahiwatig ng kalungkutan. Ang aking isip ay bumalik sa nakaraan, sa isang panahon na matagal ko nang sinubukang kalimutan. Isang bata, gutom, nakaupo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Isang matandang lalaki ang lumapit, may dalang tinapay. Kumain ka, bata. Ang kanyang boss ay malumanay. Huwag kang mag-alala ha, may bukas pa. Ang bawat detalye ay bumalik sa akin. Ang amoy ng tinapay, ang init ng kamay ng matandang lalaki, ang kanyang mga kamay na puno ng kabaitan. Si Mangkulas. Siya ang lalaking palaging nagbibigay sa akin ng pagkain noong bata pa ako. Noong ako ay isang pulubi. Ang aking mundo ay gumuho, ang lahat ng aking pagmamataas, ang lahat ng aking galit ay nawala, napalitan ng sakit at kahihiyan. Mangkulas, bulong ko. Ang aking mga mata ay nagsimulang lumuha. Ikaw nga, hindi ko akalain na makikita pa kita. Nandito kami ngayon, Rosana, para magmakaawa para sa anak ko. Sabi niya, itinuro si Robert. Pakiusap, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Kailangan niya ng trabaho. Mabait na bata yan. Tiningnan ko si Robert, ang kanyang mga mata ay nakayuko pa rin. Ang kanyang muka ay puno ng kalungkutan. Anak niya si Robert, ang anak ng taong nagbigay sa akin ng pag-asa noong ako ay walang-wala. Ang aking mga mata ay nagsimulang magpakawala ng mga luha. Ang mga alaala ay bumalik, malinaw at masakit. Ang gutom, ang lamig at ang pangungulila, ang pagmamalupit ng mundo at ang kabaitan ni Mangkulas. Ako? Ang aking boses ay nanginginig. Ako ay dati ring pulubi. Robert, dati rin akong nagugutom. Dati rin akong walang-wala.
Nagulat si Robert, ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin, puno ng pagkalito. Hindi ko ito kailanman sinasabi sa kahit na sino. Nakalimutan ko kung saan ako nanggaling. Nakalimutan ko ang pakiramdam ng gutom. Nakalimutan ko ang pakiramdam ng kawalan. Ma'am? Ang boses ni Robert ay puno ng pagkalito. Patawad, Robert. Patawad sa aking mga sinabi. Patawad sa aking pagmamataas. Patawad sa aking pagiging makasarili. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Hindi ko dapat tinanggal ka sa trabaho. Lumapit si Mangkulas at tinawakan ng aking balikat. Rosana, hindi mo kailangan magpaliwanag. Kailangan ko po, Mangkulas. Kailangan kong aminin ang lahat. Nakalimutan ko po kung saan ako nanggaling. Nabulag po ako sa yaman at nabulag po ako sa kapangyarihan. Ang mahalaga ay naalala mo na ngayon, sabi ni Mangkulas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Tumingin ako kay Robert. Robert, pakiusap, bumalik ka sa trabaho. At hindi lang bilang isang empleyado kundi gusto kong ikaw ang maging manager ng Las Delicias. Nagulat si Robert. Manager po, pero ma'am. Walang pero, Robert. Nakita ko ang iyong kabaitan, ang iyong puso. Ito ang kailangan ng restaurant na to. At gusto kong tulungan mo akong itama ang aking mga pagkakamali. Simula noon nagbago ang Las Delicias. Hindi na ito ang isang lugar para sa mga mayaman lamang. Bawat hapon, pagkatapos ng operasyon, ang mga pagkain na hindi nabenta ay inihahanda para sa mga pulubi. Si Robert ang nangunguna sa programa. Ang kanyang muka ay puno ng kagalakan. Tuwing Pasko, ang Las Delicias ay nagiging isang sentro ng pagbibigay. Nagluluto kami ng masarap na pagkain. Nagbibigay ng mga regalo at nagbabahagi ng pag-asa sa mga walang-wala. Ang tunog ng tawanan ng mga bata, ang ngiti ng mga matatanda, ang bawat pasasalamat ay nagpapainit sa aking puso. Ang aking pagmamataas ay nawala, napalitan ng kababaang loob. Ang aking galit ay nawala, napalitan ng pag-ibig. Ang aking mga mata ay nakakakita na ngayon ng higit pa sa yaman. Nakikita ko ang halaga ng bawat tao, anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Si Robert bilang isang manager ay nagdala ng bagong enerhiya sa restaurant. Ang kanyang kabaitan at pagiging mapagbigay ay nakakahawa sa lahat ng empleyado. Ang Las Delicias ay hindi lang isang restaurant, ito ay isang tahanan, isang kanlungan, isang lugar kung saan ang bawat ay welcome, anuman ang kanilang kalagayan. At ako, si Rosana, ang dating walang awa, ang dating bulag sa kahirapan, ngayon ay isang babaeng natuto. Natuto mula sa isang matandang lalaki na nagbigay sa akin ng tinapay at mula sa isang batang lalaki na nagpakita sa akin ng kabaitan. Natuto akong alalahanin kung saan ako nanggaling at natuto akong magbigay. Ang bawat ngiti, bawat pasasalamat ay masarap pa sa anumang pagkain na inihain sa aking restaurant. Ang Las Delicias ay hindi na tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa puso. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana ay nagustuhan niyo ito. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.